Move on tayo. Third example. Medyo mahaba-haba na to. So, x plus 1 squared plus x minus 8 squared is equal to 45. So, ang una natin gagawin is to simplify. Naka-squared sila, so we need to solve it. So, x plus 1 times x plus 1 ang ibig sabihin ng squared. So, pwede tayo mag-x plus 1, mag-FOIL. Yan, pwede yan. So, x times x ay x squared. Then, x times 1 ay x or 1x. So, hindi mo nasusulat yung 1, x lang. Then, 1 times x ay another x ulit. Then, 1 times 1 ay 1. So, ito, i-add natin dahil same silang x. So, si x squared copy. Meron kang 1, may 1 ka dyan. So, 1 plus 1 ay 2, syempre. 2x, hindi 2x squared. 2x lang. Pagka nag-add ka or subtract, wala yung AR ko. Subtract, copy the variables. Copy the variables lang. Copy lang. Hindi po yan i-add yung exponent. Sa multiplication lang yon. So, ang ina-add lang dito ay yung numerical coefficient. Itong 1. 1 plus 1 or x plus x ay 2x. Pero syempre, hindi natin nilalagay yung 1. Matik na yun, dapat alam mo may 1 yan. So, x plus x ay 2x. Then, plus 1. So, ito na yung sagot ng x plus 1 squared. O, meron din akong shortcut dyan. So, pwede tayong kung hindi ako magfo-foil, ang gagawin mo lang ay yung x po ay i-square mo. So, x squared. Again, yung first term, i-square. So, x squared. And then, since positive yan, so positive ang kasunod. I-multiply ito. X times 1 ay x. And then times 2. Laging may times 2 sa middle term. So, 2x. And then yung last term, si 1, i-square. That's 1. 1 square ay 1. So, same answer po ito at saka ito na nag-foil. Pero kung hindi ka naman komportable dito sa technique ko, sa mabilisan or sa shortcut, edi mag-foil ka. So, binigyan naman kita ng dalawang options. So, same answer naman yan. And then, next na tayo, move on. Dito na tayo kay x minus 8 squared. So, may plus dyan. So, lagay ka ng plus. X minus 8 squared ay x minus 8 times x minus 8. So, foil ka ulit. X times x ay x squared. X times negative 8 ay negative 8x. And ito naman, negative 8 times x ay ganun ulit, negative 8x. And then negative times negative ay positive. Huwag niyo kakalimutan yon. Pag magkaiba ng sign, ang minumultiply, negative ang sagot. Pero pag parehas ang sign, positive. So 8 times 8 ay 64. And then, combined like terms. So bring down mo si x squared. Negative 8 minus 8 is i-add yan add kasi para sila ng sign. And then copy negative sign. So negative 8 plus 8, 16. Copy variable x. And then bring down 64. Ayan. So paano naman kapag shortcut? Alright. So ayan na meron natin x squared minus 16x plus 64. Paano ulit kapag mag-shortcut tayo? Ayun, lumabas. Ayan. So, yung unang gagawin natin is yung first term, i-square. X squared. Okay? And then, dahil negative yan, so negative ang sunod mong sign. Then, i-multiply mo to, x times 8 ay 8x. Then, times 2 ulit. Kung ano yung ginawa natin dito, yung times 2, ganun pa din. Times 2. 8 times 2 ay 16x. And then, yung last term, si 8, kahit negative pa yan class, negative 8, i-square mo yan, ay positive 64. So, plus 64. Alright, so nasolve na, same lang. X squared minus 16x plus 64, so same lang dito. And then may naiwan ka pang 45 sa kabila ng equal sign, ilagay natin siya sa left side para naka-equal na sa 0 lahat. So, si 45 magiging negative 45 equal to 0. So again, magkakasama na lahat nasa left side equal to 0. So combined like terms na. So yung mga magkakapareho, pagsasamahin. Okay, so wait lang. Just go.
Okay, so si x squared, ang partner niya ay itong isang x squared. So may dalawa ka ng x squared. So 1 plus 1, edi 2. So you have 2x squared. Copy lang ha ang x squared. Bakit yan 2? Kasi nga may 1, may 1. 1 plus 1 ay 2. And then si 2x, sino kaya ang partner ng mga x? Ang x lang. Ito, may 2x ka dyan. Ito, may x din. So, dalawa. Dalawa lang sila. So, 2x minus 16x. So, tagilikitin ko ha, para hindi kayo malito. 2x minus 16x. So, 2 minus 16 is negative 14. Dahil nga magkaiba sila ng sign, ima-minus mo at may utang ka pa. So, negative 14x. So, okay na tayo. Doon na tayo sa mga constant lang. Sa number only. So, meron tayong 1, 64, at negative 45. So, 1 plus 64, 65 yan, di ba? O, minus 45. So, the answer is 20. So, ang idadagdag natin dito ay positive 20 plus 20. O, mixi na. So, okay na lahat. Nakuha na natin. Then, equal to 0. Since yung 2x squared minus 14x plus 20, pwede siyang i-divide lahat by 2 para mas bumaba. So, pag hindi sila divisible by 2, try mo naman sa by 3. Pag hindi, try mo sa by 4. Basta kailangan mapaliit siya. If wala talaga, wala silang common factors, edi, ipa-factor out mo na lang siya using AC. AC. Naalala niyo ba yun yung AC? Okay, so since pwede nga tayo mag-divide by 2, so divide natin by 2. So, divide all by 2. So, 2 divided by 2 is 1 na lang. So, matitira dyan ay x squared na lang. And then, negative 14 divided by 2 is negative 7x. Okay? And then, 20 divided by 2 ay, syempre, 10 is equal to 0. O, edi bumaba na siya. So, now, pwede ka na mag-factor. So, hanapin mo yung factor ng 10 na pag inad, kinuha mo yung sum ay negative 7. Yan. So, ano kayang factor niyan? 'Di ba? 5 and 2. Ngayon, paano naman yung 5, kapag ka-inad natin sila, 5 plus 2 ay positive 7. So, hindi, negative 7 yun nandito. So, ang gagawin mo, lagyan mo na negative. So, negative 5 minus 2 is negative 7. So, okay na. Pag minultiply mo yan, negative 5 times negative 2 ay positive 10. So, ito ang kanilang factors. Hindi pwedeng isa lang ang negative plus. Kapag isa lang ang negative, hindi yan magiging, ito ay 2. O, negative 5 times 2 ay negative 10. Positive yun nandito natin, di ba? So, pag minus mo pa to, negative 3. Ang layo na sa katotohanan. So, kailangan pareha silang negative. Yan. Okay, negative 5 minus 2 ay negative 7. And when you multiply it, positive 10. So, ang factors natin ay x minus 5 and x minus 2 is equal to 0. Ayan na yung factors. And then, ang solution sets, opposite lang po. X is equal to positive 5. And x is equal to, alright, finish na.